Ano pa ba yung mga balita natin dito? Oo. Umalma si yung kay Pangulong Duterte. Sige nga, pakinggan nga natin tong balitan to bago tayo magtapos. Approve ang absent. Gago. Ay, sila to, meron pang pa-approve ang absent. Tanga. Ang ganda ng sinabi ni Pangulong Duterte. Putsang na, hindi nyo ako may hindi nyo ako may babalandra o hindi ninyo ako may may paparada diyan sa katarantaduhan yung hearing. Ulul. Wala kayong jurisdiction sa akin. Nandito ako dahil tarantado yung presidente namin. Pinadala ako rito. May korte naman kami ron. Wala kayong pake. Utang ina nyo. Kung ayaw nyo sa hindi ko pagsunod sa inyo, palabasin nyo ako rito. Pero hindi ako pupunta dyan sa hearing yung mga ulul kayo dahil alam ko kahit hindi pa man nagsisimula yung hearing, the fact na lahat ng mga motion ng mga abogado ko, putsa dinecline nyo. Ultimong yung interim release. Dito nga lang ako sa labas ng dyan lang ako sa kapitbahay hindi lang ako dito para mabantayan lang ako ng 24 oras. Puta, hindi nyo pa pinigay. 80 mahigit anyos na ako. Di ibig sabihin yan, puta, wala nang, kahit hindi na mag-hearing yan, alam natin na si Pangulong Duterte mabubulok na dyan. Diyan na nila yan ibubulokin. Hindi nila papalabasin. Wala talaga silang balak bakit pa ako aatin? Bakit ko pa ipagtatanggol yung sarili ko? Putang ina nyo, unang-una sa lahat, hindi nga ako nagsasubmit sa inyo. Wala nga akong respeto sa inyo. Wala kayong kapangyarihan over me. Ba't ako aatin dyan? Di parang kinontradict ko yung sarili ko. Hindi ko nga kayo nire-respeto Wala kayong jurisdiction over my life Tapos pupunta ako dyan, nek-nek nyo. Dito na lang ako sa selda ko, putang ina nyo, kalad ka rin nyo ako kung gusto nyo, pero hindi ako pupunta dyan, mga ulul. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako katulad nung iba na magmamakaawa sa inyo. Putang ina, tanggap ko na yung kapalaran ko na dito na ako mamamatay. Okay na yun. Basta ang importante sa akin, mahal ako ng mga kababayan ko, mananalo yung anak kong presidente ng pinakamalaking boto na makukuha sa history ng eleksyon sa Pilipinas. Kahit madedo ako dito, bahala kayo. Yung abo ko, uuwi pa rin naman ng Pilipinas yan Makakauwi pa rin ako ng Pilipinas. Kung hindi man buhay, kahit abo na, okay lang. Pero sa Pilipinas pa rin ako uuwi. Mga pakyo kayo. Nek-nek ninyo. Nagsasasabihin ninyong approve ang absent. Kaya nga sabi ko, itong mga congressman, nakala nila, ito sila Bongbong. Sobrang petty ni Bongbong. Pucha, tinawag lang siyang bangag. Pinakidnap niya si Pangulong Duterte. Di umano. Pucha, kinang yan. Nakala nila, pagpunta dyan, pahihirapan si PRD. Hindi, ulul. Kaya na mas lalo nyong inorganize yung pamilya. Mas lalo nyong ginawang close yung pamilya. Kita mo, tumakbo si Inday Sara. Yari kayo. Sino ang nagpatakbo kay Inday Sara? Kung sino ang nakatulong sa desisyon? Abangan nyo bukas. Magugulat kayo. Sabi nyo, shit talaga. OMG, totoo siya. Tapos, talaga, si ang vice president niya, putsang ina, hindi natin ini-expect yun Kasi kami rin, munti kami malaglag sa upuan namin sinabi niya kaya abangan ninyo. Sige, pakinggan nga natin to. Ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabsent sa kanyang confirmation hearing sa Lunes. Bago yan, sinubukan pa ng prosekusyon na ipapasura ang hiling ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Magpapatuloy ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes kahit hindi siya dumalo. Ipinunto ng ICC na batay sa Rome Statute ng Rules of Proceedings and Evidence, pinapayagan ng pretrial chamber na isagawa ang pagdinig kahit na wala ang suspect sa kaso kung maghain siya ng kanyang waiver. Ipinunto rin ng korte na alam ng dating Pangulo ang kanyang karapatang dumalo at ang kahihinatnan kung siya ang absent. Bago niyang kinwestiyon ng prosekusyon ang hearing ni Duterte. Sa sulat ng ICC Office of the Prosecution sa Pretrial Chamber 1, giniit nilang physically at mentally fit ang dating Pangulo para dumalo sa pagdinig. Napatunayan na raw ng mga eksperto ng ICC na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan niya. Taliwas ito sa sulat ni Duterte na matanda, pagod at mahina na siya kaya ayaw na niyang dumalo sa hearing na magdedesisyon kung lilitisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa drug war. Ayon sa prosecution, bigo si Duterte na makapagbigay ng dahilan para umabsent sa pagdinig. Ang pagtanggi raw ni Duterte na kilalaning lehitimo ang proseso ng ICC ay hindi rason para hindi siya magpakita. Kaya hiling ng prosecution sa Pretrial Chamber 1, ibasura ang request ng dating Pangulo na umabsent. Ayon naman kay Atty. Nicholas Kaufman, karapatan ng kanyang kliyente na maghain ng waiver nang hindi pagdalo kaya ito ang ginawa ng dating Pangulo. Sa confirmation hearing,
Kasado na ang watch party ng human rights groups kasama ang ilang pamilya ng biktima ng drug war. Sa dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery, may 5 panibagong urn ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilaga kanina. Nangungulila pa rin ang pamilya ng mga biktima pero nagpapasalamat sila na kahit papaano ay uusad ang pagkamit nila sa hustisya sa The Hague. Hindi kami tatahimik. Ngayon na naihimlay, mas makakasigaw. Ang tindi ni Father, no? Siguro batak to. Tamang hukay eh. Tangina nyo na, agdas na yung bangkay, buto na lang, sinunog nyo pa. Putsang inang yan. Nasa impyerno na nga, sinunog nyo pa. Nagato si Father, wala magawa eh. Ito mga to, wag na kayo nagdodroga ah. Droga kayo ng droga, tapos tamang kalkal kayo ah. Dami nyong alam ah. At mas makakatindig para sa paghilom nila. At paghilom ang pinag-usapan, ito ay Gago, hindi na ihilom yan, may diabetes. Inom kayo kumain ng asukal. Oh, hilom kayo ng hilom. May mga sugat na hindi naghihilom. Nagdudugo pa minsan. Pero hindi naghihilom yan. Alam nyo na kung ano yan. Mga manyakis. may kasamang katarungan. 3 oras ang ilalaan kada araw sa mangyayaring confirmation hearing simula February 23 hanggang 27. Ang Malacanang hindi na raw kailangang i-monitor pa ang pagdinig, bagamat mananatiling updated si Pangulong Bongbong Marcos lalo't mga Pilipino ang sangkot dyan. Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kaya dating Pangulong Duterte. Nanindigan din ng palasyo na hindi totoong dinukot si Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Naglapag pa ng mga resibo si Jose Claire Castro. Ito nga po ay aking nakita. Tangina, may visual aid ka na naman. Tangina, to grade 1 ba to? Walang Diyo naman, oh. Grade 1 ba yan? Bobo talaga, no? Sabi niya, ito, Philippine Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ina-accept naman niya, di ba? Ina-accept naman niya sa eroplano nga. Sabi niya, okay, I will accept it. Pero, duman tayo sa proseso, duman tayo sa local court. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Ang may jurisdiction sa akin, Pilipinas. Ngayon, kung Pilipinas, korte sa Pilipinas ang magsasabi sa akin, pupunta kami doon, pupunta ako doon, walang magagawa. Oo, pero kung kayo lang, si Bongbong lang, di naman siya may-ari ng Pilipinas. Okay lang, duman sa proseso. Ito naman si Claire Castro, yan ka na naman eh. Yan ka na naman sa mga visual aid mo, putang ina, mali na nga eh, pinagpipilitan mo pa. Sa isang news kung saan Ay na news clippings. Puro ka news clippings. Putang ina, anong mali ng news? Wala namang alam yung news dyan. Eh, puros mga headline yan. Ito naman, parang tanga naman to. Bobong-bobo. No? Ano kanyang sinasabi ng UST Law dito sa kanilang alumni? Oo, na si Claire Castro. Sabi niya, tangina, ganito ba katanga mga abogado ng UST? Oy, mga taga-UST, ganito ba kayo kabobobo? Tangina, palagay ko hindi. May ate ko sa UST, hindi nga lang mga abogado. Pero tangina, paano naging abogado to? UST, check nyo nga yung curriculum nyo. Tingnan nyo nga, baka ibang curriculum yung pinag-aralan nito kasi engot eh. Palagay ko matatalino naman yung mga abogado dyan, baka ito na nag-iisang tanga eh. Tangina, ganito ba ang quality ng law school ng UST? Parang pambaliw. Philippines, Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na? Ano ngayon? Ano na-achieve mo? Wala. Ilan to bobo talaga. Ay, nako, Claire Castro, kahit kailan ka. Balita mula sa frontline. Anyways, palakpakan natin mga bossing. Ayan manood kayo bukas importante yan. Kailangan maaga kayo magising dahil nako po, matindi itong pag-uusapan natin bukas. Kasi nga, yung mga hanging questions, yung mga questions sa utak ng mga Pilipino patungkol dun sa deklarasyon ni VP Sara ng pagtakbo sa 2028, bukas lahat masasagot yan. Alright? Maraming salamat mga bossing. Follow, like, subscribe, share lahat ng mga content natin. Mabuhay kayo. I'll see you again.